dapat nga una yung mga maintenance medications na ito para prevention, dapat nga po libre na sanang ibinibigay ng gobyerno. Yan po ang inyong panukala, doktora. Yes, yes. Opo. At dapat din kapag stroke patient na, dapat din sana po tulong na rin ng Estado na bigyan siya ng libre ng gamot na dapat siyang inumin para hindi na po lumala yung kanyang sitwasyon. Correct. Kasi PWD naman siya. Opo. At dapat din po, yung therapy nito pong stroke patient din, kung maaari lang po, maibigay na rin po na libre ng gobyerno. Yes, yes. Okay, so sa puntong Correct. yan, doktora, kayo po yung nagkakaisa sa inyong grupo na itong isyong ito dapat na pong bigyan ng pansin ng DOH at ng national government kung paano mapopondohan ang programang ito. Yes, kasi paglabas nila, hindi na naman covered ng PhilHealth yung outpatient services, no? Yung physical therapy, speech therapy, pati yung konsulta, no? But I think PhilHealth is working on this. Well, sana nga po, no? Pero doktora, kaninyo, ang karamihan sa mga stroke patients ay napupunta sa mga pribadong ospital. Correct. Opo, kasi nga sa kawalan din po ng pasilidad ng government institutions, no, government hospitals. Sa gantong pong punto, yung out of pocket nung pamilya na nagpunta po sa private hospital, gaano kalaki po ang inyong pag-aaral dito? Kasi nauubos yung resources ng pamilya para doon sa kanilang pasyente. Gaano kalaki po ang inyong pag-aaral dito, ma'am? Oo. So kung pupunta sa private, kung halimbawa yung mild stroke lang, hindi naman malala yung stroke, minsan nangungutang sila mga about 100,000 to 150,000. Pero kung moderate to severe, yung stroke aabot ng 500,000, no? 500,000 to 1,000,000, lalo na pag naoperahan. Kasi bayad sa ICU, bayad Mm. sa doctor, bayad sa gamot, operasyon, tsaka yung mga diagnostic, no? So minsan kung walang-wala nangungutang na lang sila or kaya nagta-transfer to government centers, kaya lang congested nga yung Mhm. government hospitals natin, sobrang dami ang pasyente. Opo. So yung nga po ang isa sa mga findings po ninyo, no, na yung pong out-of-pocket expenses ng mga pamilyang Pilipino ay napakalaki Yes. kasi nga din hindi sila kaya na ma-accommodate ng government hospitals o maging yung pong kawalan mismo ho ng pasilidad ng government hospital. Yan po ang inyong malinaw po sa isa sa mga resulta ng inyong pag-aaral, doktora. Yes, correct, oo. Opo. So sa dito ho sa ano ho sa prinsipyo ng PhilHealth na sabi ho ninyo meron naman pong mga programa ang PhilHealth na wala ka nang babayaran practically lalo na kapag kayo ay indirect contributor, di po ba? Pero Mhm. yung kanilang prinsipyo na kapag na-confine ka at kumuha ka ng pribadong room, kahit na ordinary lang po na pribado, opo, for reason of infection, for reason po na iba yung dapat pag-alaga sa iyo. Pero kapag daw po nagkumuha na ng private room, hindi na sinasagot ng PhilHealth eh. Practically po, ang lahat ng babayarin mo, maliit na lamang ang kanya lang aakuin. Ano po ang inyong reaksyon doon sa ganun pong polisiya? Meron namang kahit sa private nagbabayad naman yung PhilHealth, kaya lang sobrang liit, 'no, like Mm. sinabi ko nga yung ischemic stroke, 76,000 pero parang 1 day lang yon, 'no. Hemorrhagic stroke 80,000 pero kung naka-ICU yung may, Mm. hemorrhagic stroke, maliit yung 80,000. So nagbibigay din yung PhilHealth, ngunit sobrang liit, hindi angkop doon sa total cost ng hospitalization.